Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos sa masalangit, na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin na mga lumayo sa iyo dahil sa kasalanan, at ang Panginoong Hesus ang namatay sa halip na kami, tinanggap niya ang sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin, at sa pamamagitan ng mahalagang dugo na dumanak sa Panginoong Hesus, hinugasan mo po ang lahat ng aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat, nagpupuri at niluluwalhati ka po namin, Panginoong Diyos Ama, dahil sa lahat ng mga biyaya na naglinis sa aming mga kasalanan magpakailanman, at hindi na po kami hahatulan at isusumpa pa. Binigyan mo po kami ng buhay na walang hanggan at walang hanggang pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang mga churches sa aming bansa, maging ang mga maraming churches sa buong mundo, ang mga brothers at sisters ay nagpapasalamat po, Panginoon, dahil niligtas mo po kami sa huling mga araw na iyong itinakda. Salamat din po dahil ipinahintulot mo pong makapaglingkod kami at makasunod kami sa iyo, Panginoong Diyos, na maipangaral namin ang Ebanghelyo at makapamuhay kami sa nalalabi naming buhay na ibinibigay mo po sa amin. At gaya po ng sinabi niyo, Panginoon, nakikita na po namin ang mga tanda na nagaganap sa huling mga araw at mangyayari itong tiyak sa aming harapan. Alam po namin na ang muling pagdating ng Panginoong Hesus ay malapit na. At ngayon sa gitna ng mga trahedya sa mundong ito, kahit na hindi kami malaya upang magtipon, mag-fellowship at mangaral ng Ebanghelyo sa masalimuot na panahong ito, maraming salamat pa rin po, Panginoon, dahil binibigyan po kami ng pagkakataon na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon, na sundin ang iyong salita at ipangaral ang Ebanghelyo sa mga panahon ng kahirapan at pagdurusa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng higit na pananampalataya, ng higit na tapang at kalakasan na magtiwala sa iyo, at tulungan mo po kami na patuloy na maisakatuparan ang banal na misyon na ipinagkatiwala mo po sa amin. Dinadalangin po namin na ang salot na ito ay matapos na upang magkaroon po kami ng pagkakataon pa na maipangaral ang Ebanghelyo at mabuhay po kami ng mas tapat sa iyo, Panginoon. Bagaman alam namin na maiksi na lamang po ang panahon. Salamat po, Panginoon, dahil tinutulungan mo po kaming magtipon sa iyong harapan at nag-aaral po kami ng iyong salita sa mga oras na ito. Maring hindi po kami makapagtipong lahat sa isang lugar, ngunit ang mga brothers at sisters na nakikinig ng iyong salita online, saan man po sila naroon, naway samahan mo po sila, Panginoon, at tulungan mo po sila upang mapakinggan at maunawaan ang iyong mga salita na kanilang pinapakinggan, at magkaroon po sila ng pananampalataya at kalakasan na umasa lamang sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita na nais mo pong ihayag sa amin. Dalangin din namin ang mga may sakit, nanghihina at nasa iba't ibang paghihirap. Ipinapagkatiwala po namin sa iyong banal na mga kamay, Panginoon, ang lahat ng mga paghihirap na ito. Naway kunin mo po, Panginoon, ang aming mga kahinaan at hawakan mo po ang mga iyon sa iyong makapangyarihang mga kamay. Naway gabayan po ng Espiritu Santo ang oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28, mula verse 1 hanggang verse 10. Verse 1 hanggang verse 10. Babasahin ko po mula verse 1. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan.
At biglang nagkaroon ng malakas na lindol sabagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busila. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay, tulad ng sinabi niya. Halika kayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya." Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Ito ang nasabi ko kuna sa inyo. Sila nga'y dali-daling umalis sa libingan na may takot at malaking kagalakan at tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga alagad. At doon sinalubang sila ni Jesus na nagsasabi, "Kapayapaan ay sumainyo." At paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayaw kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako." Hanggang dito na lamang po. Gaya po ng alam ninyo, ngayon po ay Easter o ang linggo ng pagkabuhay. Walang nakakaalam ng araw ng kapanganakan ni Jesus dahil hindi po ito nakatala dito sa Biblia. Ngunit maaari nating malaman kung kailan muling nabuhay si Jesus. Namatay ang Panginoong Hesus sa krus at ito po ay noong 14 na araw sa unang buwan o sa Paskwa ayon sa kalendaryong ginagamit ng mga Israelita. Sabi po, pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pagkatapos ng Paskwa, muling binuhay ang Panginoon sa 3 araw pagkatapos po niyang namatay. Kaya nga halos alam natin kung kailan ang eksaktong muling pagkabuhay ni Jesus. Kapag tinignan po natin sa ginagamit nating kalendaryo, ito po ay nasa unang linggo ng Abril o kaya mula sa una hanggang gitnang bahagi ng Abril. Tagsibol po ang panahon upang ang lahat ng mga bagay ay muling mabuhay. Ito po ang panahon kung kailan ang buhay ng lahat ng mga halaman at hayop ay kumikilos. Spring ang English ng tagsibol. Ibig sabihin nito ay paglukso. Tuwing tagsibol po, ang mga halaman na animoy patay ay biglang sisibol mula po sa lupa. Tuwing tagsibol, isang bagong dilaw na usbong ang tutubo at mamumukadkad ang mga bulaklak mula po sa mga punong waring mga patay sa panahon po ng taglamig. May mga hayop na natutulog sa kanilang mga lungga habang taglamig. At pagdating po ng tagsibol, gigising po sila. Ang mga uod naman po ay pumapasok sa kanilang bahay o yun pong kukun, at pagdating po ng tagsibol, lalabas sila na isang magandang paru-paro, lilipad sa kalangitan at kakainin ng nektar ng iba't ibang bulaklak habang dumadapo sa mga ito. Sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na ito, itinuturo po sa atin ng Diyos kung ano ang muling pagkabuhay. Kaya sa tingin ko po, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa panahon ng spring o tagsibol ay may malalim na kahulugan na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung titignan sa Mateo chapter 26, sabi niya, "Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus." Yan po ang sinabi sa Matthew 26 verse 2.
Sinabi dito ni Jesus sa kanyang mga alagad ng maraming beses ang tungkol sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi biglaan. Ito po ay ayon sa sinabi ng Diyos sa lumang tipan at ang mga sinabi ng mga propeta. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 3, sabi po, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po ang nilalaman ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at si Kristo siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ginamit niya ng 2 beses ang mga katagang ayon sa mga kasulatan. Kaya nga, naisakatuparan ng muling pagkabuhay ni Jesus ayon po sa naipropesiya sa lumang tipan. Yan ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Kung titignan sa Levitico chapter 23, mayroon pong 7 pista na isinasagawa ang mga Israelita. Isa sa mga iyon ang Paskwa at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkatapos po ng Paskwa, may pista ng pag-aani ng unang mga bunga. Ang pista ng pag-aani ng unang mga bunga ay ang araw pagkalipas ng Sabat, pagkatapos po ng Paskwa. Ipinapaliwanag nito ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito ang muling pagkabuhay ni Jesus bilang unang bunga ng muling pagkabuhay. Nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Pinapamahalaan niya ang kalawakan at ang lahat ng mga bagay. At marami siyang ginagawang mga bagay. Ano po ang pinaka-dakilang bagay na ginawa ng Diyos? Mula po sa lahat ng kanyang mga ginawa, ano po ang pinaka-dakila? Ito po ay ang pagsugo niya sa kanyang nag-iisa o bugtong na anak sa mundo upang iligtas tayo. Kaya nga sa John 12 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang kamatayan ng tanging anak ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng pagtubos niya sa ating mga kasalanan at ang muli niyang pagkabuhay, hindi ba namatay si Jesus na gaya ng isang trigong namatay upang magsilang ng mas marami pang mga anak, mas marami pang mga bunga. Kaya namatay ang Panginoong Hesus sa krus, hindi lamang upang tubusin ang ating mga kasalanan, kundi upang maisilang din ang maraming mga anak ng Diyos at madala po sila sa langit. Kaya, upang maisilang ang marami sa kanyang mga anak, kailangang mamatay ng tanging anak ng Diyos, gaya po ng butil ng trigo na nahulog sa lupa at namatay. At nung namatay, nagkaroon po ng mas marami pang mga bunga. Ito po ang naisakatuparan ng Diyos. Wala na pong mas dakilang bagay pa na ginawa ang Diyos kaysa sa pagliligtas sa atin at ginawa niya po tayong mga anak niya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Maging sa ngayon, wala na pong mas dakila pa kaysa rito. Kung titignan sa Awit, chapter 16, verse 10, sabi po, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. At upang maibigay sa atin ang buhay na walang hanggan, namatay si Jesus, ngunit hindi nakita ng kanyang katawan ang hukay. Isang butil ng trigo, isang binhi ang nahulog sa lupa, nabuksan ito, ngunit hindi po ito nabulok. Ang kanyang kamatayan ay isang pagsasakripisyo ng sarili.
Kapag nabulok po kayo, hindi kayo magkakaroon ng bunga. Kaya namatay si Jesus, ngunit hindi niya nakita ang hukay. At upang maisagawa ang katubusan ng mga kasalanan ng ating laman, namatay siya sa krus kahit wala siyang anumang kasalanan. Ngunit hindi nakita ng kanyang katawan ang hukay. Bakit po? Ito'y upang muli siyang mabuhay. Kaya nga, namatay si Jesus at muling nabuhay ng ikatlong araw. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa atin bilang daan ng buhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Namatay si Jesus sa krus at muling binuhay gaya po ng ipinangako sa Biblia. Hindi lamang po iyon, kundi nagsalita din si Jesus tungkol dito ng maraming beses. Kapag tinignan niyo po ang Mateo chapter 12 verse 40, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. At noong humingi po yung mga Hudyo ng tanda sa kanya, sabi po niya sa Matthew 12 verse 39, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya liban sa tanda ng propeta Jonas. Marami pong ipinakitang mga tanda si Jesus at lahat ng mga iyon ay upang ipakita ang mga espiritual na mga gawa na mangyayari sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, upang iligtas ang ating mga kaluluwa at upang isaayos ang mga ito. Ang katibayan na si Jesus ang Kristo ay hindi maipapakita sa pamamagitan po ng mga tanda, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya sabi niya, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapa sa ilalim ng lupa. Sinasabi dito ang tungkol sa kung paano siya muling bubuhayin pagkatapos mailibing ng ikatlong araw. Kung si Jonas ay wala sa tiyan ng dambuhalang isda sa dagat, maring hindi nagsisi ang mga tao sa Nineveh. Ano ang katibayan na isinugo ng Diyos si Jonas sa kanila noon? Maring may mga tao sa Nineveh na nakakita na iniluwa talaga ng dambuhalang isda si Jonas. Maring sinabi ni Jonas sa kanila, tumakas ako patungong Tarsis dahil ayokong ipahayag ang salita ng Diyos sa inyo. Kaya inihagis ako ng Diyos sa dagat at nilunok ako ng isang malaking isda sa loob ng 3 araw. Hindi nais ni Jonas na magsisi ang mga tao sa Nineveh, ngunit sinabi niya sa kanila ang mga gawa ng Diyos. At ang lahat ng mga nakarinig sa kanya, mula po sa hari hanggang sa lahat ng mga tao sa Nineveh, ay nagdamit sako. Ibig sabihin, nagsisi sa kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. At ang lungsod na ipinasyang wasakin ng Diyos ay naligtas. Ang katibayan na si Jonas ay isinugo ng Diyos ay dahil nasa tiyan siya ng isda at inuluwa siya. Ang katibayan na si Jesucristo, si Jesus ang Kristo na isinugo ng Diyos, ay dahil hindi lamang namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, kundi muli po siyang binuhay. Sa Marcos chapter 8, mula verse 31, sinabi ni Jesus na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga iskriba, at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa John 14 verse 19, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo, sabi niya. Ibig sabihin, pagkatapos ng 3 araw, mula sa pagkamatay sa krus, sa kaunting panahon pa, muli siyang bubuhayin. Sabi niya, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Muling binuhay si Jesus upang iligtas po tayo. Ay mabubuhay rin kayo, sabi niya. Ang mga taong nakakita sa muling binuhay na si Kristo, silang lahat ay mga taong naligtas. Ang mga hindi naligtas ay hindi makikita ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi gawa-gawang kwento lang. Maging sa ngayon,
Alam niyo po, maraming mga Hudyo ang nakakaalam na namatay sa krus si Jesus, ngunit alam niyo po, hindi sila naniniwala na muli siyang binuhay. Kaya nga, hindi sila naniniwala na si Jesus ang Kristo. Sabi nila, gawa-gawang kwento lang daw ang muling pagkabuhay niya, at ito ay isang kasinungalingan. Maging ang mga alagad ni Jesus ay sinabihan kung paano siya mamamatay, at sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay, ngunit noon hindi sila naniwala dito. Kahangalang pinapangarap nila na uupo sila sa tabi ni Jesus kapag naging hari na siya. Hindi pa sila sumasampalataya noon kay Jesus. Kaya nga noong hinuli si Jesus, nagkahiwa-hiwalay ang mga alagad. At ang pinakamatapang sa kanila na si Pedro, mula sa malayo, sinundan niya si Jesus noong hinuli siya. Pero noong inakusahan siya ng mga tao na siya'y alagad ni Jesus, itinanggi niya ito. Sabi niya, hindi, hindi, hindi. 3 beses po niya itong itinanggi. Kung hindi muling binuhay si Jesus, maring hindi magkakaroon ng kahit isang mananampalataya. Pero ang mga taong nagpapako sa kanya sa krus, yung mga nagpako at nagpapako sa kanya, natandaan po nila ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya nga, nagpunta sila kay Pilato at sabi nila, ang mandarayang iyon, sabi nila. Tinawag nilang mandaraya si Jesus. Sabi nila sa Matthew 27, mula verse 63, natatandaan namin na sinabi ng mandarayang iyon nang nabubuhay pa siya na pagkaraan ng 3 araw ay babangon siyang muli. Kaya't ipag-utos mo, sabi po nila, na bantayan ng libingan hanggang sa 3 araw, baka pumaroon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin, at sabihin sa mga tao, siya'y bumangon mula sa mga patay, at magiging masahol pa ang uling pandaraya kaysa una. Sinabi ni Pilato sa kanila, mayroon kayong mga bantay, bantayan ninyo sa paraang alam ninyo. Kaya hinarangan ng mga Romanong kawal ang libingan ni Jesus ng malaking bato. At tinatakan ng bato sa pangalan ng gobernador. At iningatan nila ang libingan sa loob ng 3 araw upang walang sino man ang makalapit sa libingan. Ngunit sa 4 araw, ang anghel ng Panginoon na naparoon, iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito, at ang kanyang pananamit ay maputing parang busila. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Pagkatapos ng ilang oras, nagising sila at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Maring isipin ninyo na maring sinabi ng mga pari na, talaga, muli siyang binuhay mula sa kamatayan? Kung gayon siya nga ang Kristo. At sumampalataya sila kay Jesus. Ngunit, mas naging matigas ang kanilang mga puso. Hindi ganun ang nangyari sa kanila. Imbes, mas nagmatigas sila. Sinabihan nila ang mga kawal sa Matthew 28, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw samantalang kayo natutulog. Kung mabalitaan ito ng gobernador, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. Binigyan ng sapat na salapi ang mga kawal at ikinalat ang kasinungalingang ito. Ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Naniwala sila sa kasinungalingan na hindi muling binuhay mula sa kamatayan si Jesus. Ngunit talaga pong nabuhay muli ang Panginoong Hesus. Dahil talagang muling binuhay si Jesus mula sa kamatayan pagkat sa 4 araw at nabuksan ng libingan. Kaya sa Matthew 28, kahit nagkahiwa-hiwalay ang mga alagad, ang mga babaeng naglingkod kay Jesus ay sumama hanggang sa krus ay nagpunta din sa libingan at nakita nila ito. Si Jose na taga-Arimatea na naging alagad ni Jesus ang naglagay kay Jesus sa kanyang sariling bagong libingan. Nakita niya din na hinarangan ng malaking bato ang libingan. Kaya nga noong nagtungo sila sa libingan upang lagyan ng pabango ang katawan ni Jesus, nag-alala sila. Sino kaya ang nagpagulong ng malaking bato? Nakita nila na sila ang unang nagpunta sa libingan, ngunit natagpuan nilang bukas ang libingan at wala ang lahat ng mga bantay. Kaya't pumasok sila sa libingan at biglang nagpakita ang 2 anghel. Kaya sa Matthew 28, verse 5 to 7, sabi po,
Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, "Huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay, tulad ng sinabi niya. Hali kayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea, makikita niyo siya roon. Ito ang nasabi ko na sa inyo." Nagtungo sila roon na may galak at takot na makita ang Panginoong Hesus, ngunit sa halip, ang Panginoong Hesus ang nagpakita sa kanila. Nakasulat na nauna siyang nagpakita kay Maria. Marahil, pagkaalis nila, si Maria na lamang ang naiwan. Sa Matthew chapter 28, sabi roon na may mga babae. Gayunpaman, ang 4 na aklat ng Ebanghelyo ay isinulat na may kaunting pagkakaiba ayon po sa sumulat nito. Siya ay umiyak sa libingan nang nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Kaya John 20, verse 15, sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Sa kanyang pag-aakalang iyon ay ang hardinero ay sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at siya'y aking kukunin." Hindi natin alam kung ano ang plano ni Maria noon, ngunit nais niyang dalhin ng patay na katawan ni Jesus. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Maria." Ito ang kaparehong tinig tulad ng dati. At talagang, sa mga sandaling iyon, nagulat si Maria. Tinignan niya ang Panginoong Hesus na unawaan niya. Siya pala ang Panginoong Hesus. Nangahawakan na niya ang Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Hindi pa nakasulat iyon sa aklat ni Juan. Gayunpaman, ang mga babae ang unang nakakita sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa 1 Corinthians chapter 15, ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad ng maraming beses sa loob ng 4 na araw. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. 1 Corinthians 15 verse 6. At sa katapusan, tulad sabi po, sa isang ipinanganak ng wala sa panahon ay nagpakita rin sa akin. Yan ang sabi ni Pablo. Nagpakita siya kay Saul na siya ngayong si Pablo. At ang ilang mga taong nakakita kay Jesus, sabi po, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang iba'y namatay na. Ang ilan po sa mga taong nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay namatay na, ngunit karamihan sa kanila ay buhay pa sa mga sandaling iyon. Sa panahong iyon, naisulat po ang unang Korinto. Sa palagay ba ninyo na maraming tao ang namatay kung magsisinungaling silang muling nabuhay si Jesus bagaman hindi talaga siya muling nabuhay? Hindi iyon nakita ni Tomas, ngunit sabi niya, sa John 20, "Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako," sabi niya, "at mailagay ko ang aking daliri sa pinutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala." Nakita niyang ipinako sa krus si Jesus, nakita niyang muling nabuhay si Jesus, nakita niya ng mga alagad si Jesus sa loob ng 40 days na nagpakita sa kanila ng ilang beses, at nakita nila siya na umakyat sa langit. Kaya anong paghihinala ang mayroon pa sila? Anong takot pa ang meron po sila? Siyempre po, dahil doon matapang na nilang naipangaral ang Ebanghelyo. Sa mga Hudyong pumatay kay Jesus ay sinabi nila sa Gawa chapter 2:27, "Sapagkat hindi mo hahayaang ang kaluluwa ko sa Hades," sabi po, "ni ipinahintulot mo man ng iyong banal ay makakita ng kabulukan." Nang namatay si David, siya ay nasa kanyang libingan hanggang sa ngayon, ngunit nang si Jesus na siyang muling nabuhay ay hindi na makikita sa libingan. Hindi siya maaaring manatiling kasama ang mga patay. Siya ay muling nabuhay. Hindi nag-alinlangan ang mga alagad na ipangaral ang tungkol kay Jesus na pinatay ng mga Hudyo. "Siya na inyong pinatay," sabi nila. Sa Gawa chapter 2, verse 32,
Ang Jesus na ito, sabi po nila, ay muling binuhay ng Diyos. At tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Si Jesus ay muling nabuhay. At sa Gawa 2 verse 36, na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yan po ang matapang nilang sinabi. Matapang po nilang ipinangaral ang Ebanghelyo. Ang mga taong nangaral ng Ebanghelyo, matapos po yung kanyang muling pagkabuhay, ay isang katibayan na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay talaga pong totoo. Kaya't noong nabubuhay pa ang mga nakakita kay Jesus na muling nabuhay, sabi po, kayong magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Gawa 1:8. Kaya matapang na ipinangaral ang Ebanghelyo hanggang sa Roma. Ngayon po, ang tanong, ano po ang kaugnayan sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Kaya ito po ang aking ituturo na pagdesisyonan ko na ang title po ng sermon ngayon ay ang muling pagkabuhay ni Kristo at tayo. Muling nabuhay at umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ngunit hindi ito ang katapusan, kundi ang kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ay ang mga gawang ginawa ng Diyos para po sa atin. Kaya nga, ang kamatayan ni Jesus ay ang katubusan ng ating mga kasalanan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang katibayan na si Jesus ay ang Kristo na nagpatawad sa ating mga kasalanan magpakailanpaman. Namatay si Jesus, ngunit kung hindi siya muling nabuhay, hindi natin malalaman kung si Jesus ba ay namatay sa maling bintang o namatay siya dahil sa kanyang sariling kasalanan at kung siya ba talaga ang Kristo o hindi. Ngunit muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Kaya sa Roma 8:34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay. Siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sabi po, sino ang hahatol? Ibig sabihin po, halimbawa, may isang taong may utang na hindi niya mabayaran, bagaman magsikap siyang magtrabaho sa buong buhay niya, kaya't dapat siyang parusahan o ikulong o maging alipin. Ngunit, may isang tao ang nagbayad ng utang na iyon sa halip na siya na may utang. At matapos bayaran ng lahat ng utang, sumulat po yung nagbayad ng isang resibo at ibinigay ito sa taong may utang. At kung ang may utang ay namumuhay ng mabuti, sino ang hahatol sa kanya? Mayroon pa po bang tao ang pwedeng humatol sa kanya? Bagaman ang taong iyon ay masama, sino ang magsasabing magbayad pa siya ng utang niya? Parang ganun po, ang Panginoon ang namatay para sa atin at sa ating mga kasalanan. Binayaran niya at sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. At sa John 19:30, sinabi niya sa krus, natupad na, tapos na. Ano po ang natapos niya? Natapos siyang walang hanggang katubusan. Siya'y muling nabuhay at nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Sa John 20 verse 19, nagpakita siya sa kanyang mga alagad at kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang kamay at tagiliran. At paulit-ulit niyang sinabi, kapayapaan ang sumasa inyo, kapayapaan ang sumasa inyo. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang pumalit sa ating mga kasalanan. At ang kanyang muling pagkabuhay ang katibayan ng pagpapatawad ng lahat nating mga kasalanan. Ngayon, ano po ang pinakabanal at pinakamahalagang nilalaman sa mga salita? Na ang Panginoon ang namatay sa halip na tayo. Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Hindi na po tayo maaring hatulan pang muli. Ang Panginoong Hesus ang namatay para sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay. Siya ay nabubuhay sa harap ng Diyos bilang ating saksi, kung gayon sino ang mangangahas na hatulan tayo.
Ang Bibliang ito ay ang pangako ng Diyos na tinatakan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus tungkol sa ating kasalanan na binayaran sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Jesus na muling nabuhay, ibig sabihin hanggang sa ngayon, si Jesus ay ang walang hanggang pinakapunong pari at siya po ay namamagitan para sa atin sa harap ng walang hanggang Diyos. Kaya sino po ang hahatol sa atin? Si Jesus ay nabubuhay ngayon bilang ating tagapamagitan. Kaya nga, sa Hebrews chapter 1 verse 3, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ang Panginoon na siyang tumupad sa walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Hanggang ngayon, siya ang namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesus, hindi tayo maniniwala sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa 1 Corinthians 15:17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, hindi lamang ang kamatayan ni Jesus, kundi maging ang muling pagkabuhay niya ay direktang nakaugnay sa atin. Ang ibig sabihin ng kamatayan ni Jesus ay katubusan ng ating mga kasalanan at pagtanggap ng sumpa at kahatulan na dapat ang tumanggap. Ang kanyang puling pagkabuhay ay katibayan naman ng kapatawaran sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ang muling nabuhay na Jesus ay nananatiling nabubuhay sa harapan po ng Diyos. Sa Hebrews 4 verse 14, sabi, yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos. Para sa atin at sa harap ng Diyos, si Jesus ang pinakapunong pari. Hindi lamang pinakapunong pari, kundi lagyan din natin ng dakila sa unahan. Kaya nga, mayroon tayong dakilang pinakapunong pari. Ang Hesukristo na muling nabuhay, ang anak ng Diyos. Hindi lamang niya hinandog ang kanyang sarili bilang handog pangkasalanan, ngunit para sa atin, siya ay nabubuhay sa harapan ng Diyos hanggang ngayon at nananalangin siya para po sa atin. Alam niyo po na buhay si Job 1,500 years bago ang pagdating ng Panginoong Hesus, ngunit sabi niya sa Job chapter 16 verse 19, kahit na ngayon, ang aking saksi ay nasa kalangitan at siyang nagtatanggol sa akin ay nasa kaitaasan. Sabi rin po niya sa Job 19:25, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay, at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Ang aking tagapagtubos ay nabubuhay, at sa huli ay tatayo siya sa sanlibutan. Sinabi rin niya, maging ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sinabi rin po ito ni Job. At malapit na po ang pagdating ng Panginoong Hesus. Sa 1 John chapter 2 verse 1, maging ang mga ligtas na Kristiyano ay nagkakasala na hindi sinasadya. Ngunit sabi, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Siya po ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating tagapagtanggol o sa madaling sabi parang abogado. Bagaman nakakagawa tayo ng kasalanan, maging sa mga kasalanang iyon, sinasabi niya sa Diyos, Panginoon, namatay ako para sa kasalanan ng taong iyan. Tignan mo ang aking dugo. Siyempre po, masisihan na ang Diyos Ama tungkol dito. Sa Hebrews 7:25, dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nabubuhay tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus na hindi lamang namatay para sa akin, kundi patuloy siya pong nabubuhay. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ang Panginoong Hesus ang namatay at muling nabuhay para sa atin. Hanggang ngayon, siya ay patuloy na nabubuhay at namamagitan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, iniligtas niya tayo ng lubusan. Siya ang isa na nagligtas sa atin ng lubusan. Hindi po ba kamangha-mangha
ang kamatayan, muling pagkabuhay, at ang pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit, ang katotohanan na ang Panginoon ay patuloy na nabubuhay bilang ating tagapamagitan at saksi. Ngayon tingnan natin sa Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang verse 15. Hebrew chapter 2 verse 14 at verse 15. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo at mapalaya silang lahat, na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila, ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ang mga anak ng Diyos ay nakibahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin po nito, nakabilang sila sa laman. Si Jesus din po ay nakibahagi sa laman upang iligtas ang mga tao na nakibahagi sa laman. Kaya nga si Jesus po ay nagkatawang tao, naging laman para sa ating mga kasalanan na nagawa sa ating laman, at namatay siya para sa ating mga kasalanan na nagawa sa laman. Ang mga nakibahagi ay kailangang mamatay. Inalis ni Jesus ang ating kahinaan sa laman at tinubos niya ang ating mga kasalanan sa laman. At si Jesus ay nabuhay na muli upang maalis si Satanas na may kapangyarihan sa kamatayan na kinatatakutan ng mga tao. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. Yan po ang sabi. Hinahayaan tayo ni Satanas na gumawa ng kasalanan at kinukuha niya ang mga taong takot sa kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan sa kamatayan at hinahayaan niya silang mabuhay ng may takot at dinadala sila sa impyerno. Yan si Satanas, ang dyablo. Subalit sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ang mga taong nabubuhay sa mundong ito ay takot po talaga sa kamatayan. Takot sila sa kamatayan. Yan ang mga tao sa sanlibutan. At may mga tao po nagsasabi, baka mamatay na ako, sabi nila. Kahit pa po hindi gaanong malamig ang panahon, sinasabi nila, baka mamatay ako dahil sa lamig ng panahon ngayon. Yung iba naman, baka mamatay ako dahil sa init ng panahon. Yung iba, baka mamatay na ako dahil sa gutom. Baka mamatay ako dahil sa tuwa. Meron po talagang namamatay dahil po sa tuwa. Gayunpaman, ang katapusan po ay ang kamatayan. Yan ang isip nila. Lahat po ng tao ay mamamatay at takot po sila sa kamatayan, kaya nabubuhay po silang may takot. Ang mga may takot po sa kamatayan ay hawak pa rin sa kapangyarihan ni Satanas at hawak ng kamay ng dyablo na may kapangyarihan sa kamatayan. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Jesus, yan ang nag-alis ng kapangyarihan ni Satanas, na pumupuksa sa kapangyarihan ni Satanas at nagliligtas sa mga taong takot sa kapangyarihan ng kamatayan, at palalayain niya ang mga taong naging alipin ni Satanas. Tayo pong mga ligtas ay hindi natakot sa kamatayan. Ito po ang katotohanan. Hindi na tayo takot mamatay, tama po ba? Kung paano ang Panginoon ay nabuhay na muli, tayo rin naman po ay muling mabubuhay, kaya nga po hindi tayo takot sa kamatayan. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, sabi po, subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Inalis ni Jesus ang kamatayan. Pagkatapos niyang maalis ang kamatayan, ibinigay po niya ang Ebanghelyo. Ang nilalaman po ng Ebanghelyo ay ganito, na pinatawad niya ang ating mga kasalanan at ibinigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Sabi po ng Biblia, subalit ngayon ay nahahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa Isaiah 25 verse 8,
Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Ipinupisiya ito ng Diyos sa pamamagitan ni Isaías 700 years bago dumating si Jesus. Yes, tinubos niya ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, at sabi po, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nabuwag po ito. Sa 1 Korinto 15:55, sabi ni Apostol Pablo, "O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?" Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kamatayan ay nagmula sa kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasa kautusan, at ang kasalanan ang paglabag sa kautusan. Kaya tinanggap ni Jesus ang sumpa at tinubos niya ang kasalanan na lumabag sa kautusan. Winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at nabuhay po siyang muli. Kaya nga po, ano ang takot na maibibigay sa atin ng kamatayan? Hindi na tayo takot sa kamatayan. Kaya nga, o kamatayan, ano ang magagawa mo? Alam niyo po, mayroon pong mga kuweba sa ilalim ng lupa sa Rome na tinatawag na catacomb. Noong panahon po ni Emperador Nero, kung saan maraming mga Kristiyano ang pinatay, ang ibang mga Kristiyano ay nagtago at tumira sa kuweba na ito na tinatawag na catacomb sa ilalim po ng lupa. Hinuli po sila at pinakain sa mga leon, sinunog sila at pinatay. Pinatay sila sa iba't ibang paraan. Noong panahon pong iyon, may natagpuan silang patay na katawan at inilibing nila ito sa loob ng catacomb. May mga nakasulat po sa iba't ibang dako sa kuwebang iyon, nakasulat doon, "O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?" Kaya nga, isinulat nila pero dinugtong pa nila, subalit salamat sa Diyos. Nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakapasok na po ako sa loob ng kuweba ng catacomb. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ay hindi po takot sa kamatayan. Hindi tayo natatakot dito. Sa Apocalypse, Revelation 21 verse 4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man. Wala nang kamatayan. Ganito ang ibig sabihin nito. Ang mga tao ay takot sa kamatayan at nagdadalamhati dahil sa kamatayan. Iniisip nila na ang kamatayan ang katapusan. Ngunit sa unang Tesalonica chapter 4, sabi doon, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa." Hindi na po tayo takot sa kamatayan at hindi tayo nalulungkot tungkol dito. Sandali na lamang, mayroong pag-asa ng muling pagkabuhay at mayroong buhay na walang hanggan para sa atin. Gaano nga po ito nakamamangha? Kung wala po tayong ganitong pag-asa, kung nabubuhay lamang tayo at namamatay, at kung hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, baka po dahil dyan mas maaga pa ang kamatayan natin. Kung nabubuhay lamang tayo para kumain o uminom, wala talaga tayong pag-asa. Kaya sabi ni Pablo, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinaka-kawawa. Tayo po ang pinaka-kawawa sa mundong ito. Bakit po? Sa panahon po nila Pablo, marami pong pang-uusig at kahirapan dahil po sa pananampalataya. Ngayon po, ang kamatayan ay huminto na magpakailanman. Hindi na tayo takot sa kamatayan. At ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakasentro ng pananampalataya ng ating Kristiyanong paniniwala. Yan po ang sentro. Ano ang ating pananampalataya at pinaniniwalaan? Naniniwala tayo kay Jesus. Ngayon, ano ang pinaniniwalaan natin sa Kanya? Gayunpaman, may mga naniniwala daw kay Jesus at sa Diyos, subalit hindi pa rin sila ligtas. Bakit po? Hindi pa nila natatanggap kasi ang kaligtasan, sapagkat wala pong nilalaman ang kanilang pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, ang demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Naniniwala rin po dito ang dyablo. Ang mga Hudyo po, naniniwala sa Diyos, ngunit pinatay nila ang Panginoong Hesus. Ngayon po, marami ang naniniwala sa Diyos, ngunit hindi paligtas.
Tingnan natin sa Roma chapter 10, verse 9 at verse 10. Roma chapter 10, verse 9 and 10. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sumasampalataya saan? Na si Jesus ang Panginoon. Ipapahayag ang Panginoon. Ibig sabihin po nito, kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin maaring tawaging Panginoon si Jesus. Ang banal na Espiritu ay dumating at nagpapatutuo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Hindi po ba yan ang ating sinasampalatayanan? Sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, sabi po ay maliligtas ka. Si Jesus ay namatay sa krus at tinubos ang ating mga kasalanan magpakailanman. Bilang patunay, siya po ay muling nabuhay. Sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli. Sasampalataya saan? Manampalataya ka na ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan ko rin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay muling pagkabuhay ko rin. Ang pag-akyat niya sa langit ay pag-akyat ko rin sa langit. Kaya ang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus ay para lahat yan sa atin. Nung nanampalataya tayo, nakiisa tayo kay Jesus. Sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Kasabi sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Kapag ang isang tao ay nananampalataya sa kanyang puso, ipapahayag niya ito sa kanyang bibig. Tama po? May mga taong ligtas ngunit parang hindi ligtas ang asal. Baliwala po ito. Kung nananampalataya tayo ng ating mga kasalanan ay napatawad na magpakailanman sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at winasak na niya po ang kamatayan. Tingnan din po natin Roma chapter 6 verse 4. Roma chapter 6 verse 4. Verse 4. Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sabi po tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Nung tayo po ay nabautismohan, nung tayo po ay lumublob sa tubig, ibig sabihin ako ay namatay kasama ng Panginoon, at sa kamatayan ng Panginoon, ako rin ay namatay. Napatawad ang aking mga kasalanan. Napatawad ang aking kasalanan magpakailanman at pag-ahon sa tubig, nangangahulugan na ako ay bumangon kasama ng Panginoon. Sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, tayo ay inilibing kasama niya. Sabi po, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sabi po, panibagong buhay. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Ngayon, ang ating natitirang panahon ay panibagong buhay, hindi bilang isang patay. Sa verse 5, Romans 6 verse 5, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. At sa verse 11, Romans chapter 6 verse 11, basahin po natin sabay-sabay. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Sabi po, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ano po ang ibig sabihin ng patay na sa kasalanan? Ang lahat ng kaparusahan para sa kasalanan ay tapos na. At tayo ngayon ay makakasama ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Sinasabi rito na ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Sinasabi na tayo ay buhay na. Ibig sabihin po, ituring ninyo ang inyong mga sarili na mga buhay. Ang paniniwala kay Jesus ay nangangahulugan po na ang paglilibing kay Jesus ay paglilibing din sa akin. Ang paglilibing po ay may ibig sabihin na tapos na. Kahit gaano pa kabuti o kasama ang isang tao, kapag siya po ay namatay, tapos na po. Para mas maintindihan, noon po,
Bilang halimbawa, noon po nagkaroon ng isang hostage situation sa isang coffee shop. May isang tao na gumawa ng kaguluhan gamit ang isang baril at kumuha ng hostage. Yung iba sa kanila ay napatay niya. Hinabol ng mga pulis ang taong iyon at bigla siyang tumakas sa pamamagitan po ng pintuan sa likod. Hinabol siya ng mga pulis dahil nakapatay siya. Tumakbo po siya patungo sa overpass at sinundan siya ng pulis. Ngunit, tumalon po siya mula po sa overpass at nasagasahan siya ng taxi at namatay. Talaga po, pagtalon, tinamaan, na-aksidente, namatay po siya. Pagkatapos, yung taong iyon, maaari pa ba siyang hatulan? Ibibilanggo pa ba siya? Patay na po siya. At para sa kanila, tapos na ang kaso, sarado na. Kung siya po ay namatay, tapos na rin ang kaso. Alam niyo po, namatay ang Panginoong Hesus ng isang beses para sa atin. Siya ay namatay sa halip na tayo. Gaya po ng namatay kanina, hindi na po pwedeng hatulan, hindi na pwedeng ikulong. Gayon din naman, namatay ang Panginoong Hesus ng isang beses lamang para sa atin. Kasama tayong namatay ni Hesus, kaya wala na tayong kakaharapin pang paghuhukom. Sino pa kaya ang pwedeng humatol sa atin? Tapos na ang kaso. Dahil ako ay namatay noong si Jesus ay namatay. At sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, tayo rin po ay nabuhay. Kaya ako ay nakasama ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakasama. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang pinakamahalagang katotohanan na dapat nating paniwalaan sampalatayanan. Ako ay naging isa kay Jesus, nakasama. Kagaya ko na nakasama niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kaya ako rin ay kasama niya sa kanyang muling pagkabuhay. Unang Pedro 1:3. Purihin ang Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang ating pong mga kasalanan ay tubos na at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, binigyan po niya tayo ng panibagong buhay, born again, naligtas. Ang katotohanan ito ang paniwalaan natin. Sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Noong namatay ang Panginoon, ako ay ipinakong kasama ng Panginoon. Ang paghuhukom ay tapos na. Hindi lamang ang aking mga kasalanan, ngunit gayon din ang aking buong buhay ay tapos na. Ang Panginoon na nagbigay sa akin ng panibagong buhay ay nasa akin. Kaya nga, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa akin ay nasa akin. At siya na ang Panginoon ng aking buhay at ang namumuno sa buhay ko. Nasaan po ba ang Panginoon na muling nabuhay? Ang Panginoon po ba ay nasa langit lang? Ang Panginoon ay hindi lamang natin tagapamagitan, ngunit siya ngayon ay nasa akin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi lamang tayo nananampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. Ngunit, nananampalataya rin tayo na ang Panginoon na nagligtas sa akin ay nananahan sa akin. Roma 4:25 na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Ang Panginoon ay namatay doon sa krus upang tubusin ang bawat kasalanan ni Adan at ang ating kasalanan magpakailanman. At sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, si Jesus ang aking naging katwiran. Si Jesus ay namatay bilang huling Adan at bilang ikalawang Adan. At tayo ay naging matuwid dahil tayo ay nasa muling nabuhay na si Jesus, kagaya noong tayo ay naging mga makasalanan dahil kay Adan. Subalit ngayon, nabuhay dahil kay Jesus. Iyon po ay ang nakakagulat na katotohanan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang aking katwiran. Roma 3:24.
Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Hindi lamang inalis ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ngunit dahil sa pagtubos, tayo po ay itinuring din na ganap. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan at si Jesus ay naging ating walang hanggang katwiran. Siya ay naging buhay na walang hanggan. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang naging katiyakan ng ating muling pagkabuhay. Kaya hindi lamang niya iniligtas ang ating kaluluwa, kaya hindi naman niligtas niya at ililigtas niya ang ating mga katawan. Kaya sa unang Korinto, chapter 15 verse 20, subalit ngayon, sabi po, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siyang unang bunga ng mga namatay. Siya ang unang bunga. Unang bunga. Sa Levitico chapter 23, meron pong pista ng mga unang bunga pagkatapos po ng Paskwa. Sa pista ng mga unang bunga, ang mga Israelita ay nagtutungo po sa lupain ng Kanaan at iwinawagayway po nila ang bigkis sa mga unang bunga. Ito po ang pista ng mga unang bunga. Itinuturo nito sa atin na noong si Jesus ay muling nabuhay, ang mga banal sa lumang tipan ay muli ring nabuhay at ang mga naligtas kay Jesus ay babangon na. Ngayon, kapag dumating na ang anihan, ay lalabas na rin ang unang bunga. At mula doon, magsisimula na ang marami pang mga bunga. Kaya si Jesus ang unang bunga ng muling pagkabuhay, at tayo naman ang mga bunga ng muling pagkabuhay na sumusunod kay Jesus. Siya ang naging unang bunga ng muling pagkabuhay. Kaya nga sa unang Korinto 15 verse 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sa verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sa sandaling si Adan ay namatay sa kasalanan, ang lahat ay nagkaroon ng kamatayan. On the other hand, naligtas sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus tayo. At tayo pa ay nagkaroon ng buhay para sa lahat ng mga naligtas kay Jesus. Sa John chapter 11, kung titignan po ninyo, binuhay muli ni Jesus si Lazaro 4 na araw matapos siyang mamatay. 4 na araw nang lumipas, nang mamatay siya at siya'y nabubulok at nangangamoy na. Anong tinuturo po nito sa atin? Yung pong 4 na araw ng patay, nangangamoy at mabahong katawan ni Lazaro. Siya'y nabuhay at namatay. 4,000 taon na pagkatapos ni Adan, ang Panginoong Hesus. Ngayon ang kanyang katawan ay nabubulok at wala na. Nasa harap ng Panginoon ang ating mga kaluluwa namatay dahil sa kasalanan at pagsalangsang. Sa libingan sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Kaya siya'y tumayo at lumabas. Sinabi ng Panginoon na pumunta siya sa kanya. Sinabi ni Lazaro, 4 na araw akong patay, paano ako babangon, bulok na at nangangamoy ako, ganyan ba ang sabi ni Lazaro? Hindi po. Sinabi ng Panginoon, lumapit ka, kaya lumapit po siya. Sa Biblia, kung inuutos ng Panginoon na ang buong langit at lupa ay malikha, malilikha yan. Kapag siya naman ay nagsalita na mawala ang buong mundo, ang buong universe ay maglalaho. Sinabi ito ng Panginoon dahil siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan upang ibigay ang walang hanggang buhay. Ngayon sinasabi niya, lumabas ka. Sabi niya, buksan ang libingan. Ang dapat lamang nating gawin ay buksan ang ating puso at makinig sa Panginoon. Kaya nga sa John 5:25, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Sa John 11, sabi ng Panginoong Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. Pinaniniwalaan po ba ninyo ito? Ang Panginoon ang muling nabuhay at ang buhay na walang hanggan?
Kahit na isang araw, ang katawan ng isang taong ligtas ay mamamatay, subalit ito po ay mabubuhay dahil ililigtas niya ang ating katawan. Ang naligtas ay hindi mamamatay magpakailanman. Tandaan po niyo ito. Ang Panginoon ang muling pagkabuhay para sa mga patay. Mayroon ng buhay na walang hanggan ng mga taong ligtas. Dahil ang Panginoong Hesus siya ang muling pagkabuhay at buhay. Ito po ay imposible kung wala tayong ganitong pag-asa. Tama po ba? Ngayon, kung ang isang taong ligtas ay marinig ang sermon kong ito, mayroong siyang dapat malaman. Alam niyo po sa Daniel chapter 12 verse 2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Ang mga taong natulog sa alabok pagkatapos magkasala si Adan, lahat sila ay nakatulan ng kamatayan. Yamang ang lahat ng tao po ay mamamatay na minsan. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ngunit ngayon mayroong dalawang uri ng tao. Ang ilan sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay gigising at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ilan naman po sa kabilang banda ay ang paghamak. Sa John 5:28 hanggang 29, huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay ng muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay ng muli sa kahatulan. Ang gumagawa ng mabuti ay ang mga taong ligtas dahil sila nga'y naligtas. Sila'y dapat gumawa ng mabuti sa kanilang buhay. Ito ang ebidensya na sila'y ligtas. Ang mga naligtas, silang mga gumagawa ng mabuti, ay muling mabubuhay. Kapag ang isang ligtas ay mamatay, ang kanyang kaluluwa ay nasa paraiso habang ang kanyang katawan ay nasa libingan. Ngunit kahit nabulok na ang kanyang katawan at naging alabo, hindi ba ito kayang buhayin muli ng Panginoon? Kaya ikay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ilan ay mayroong walang hanggang buhay kasama ang espiritu at katawan. At mayroon din ilan na gumawa, sabi po, ng kasamaan. Ito ngayon yung mga hindi born again. Ibabangon din sila. Mabubuhay silang muli para sa paghuhukom naman. Kaya sa Revelation chapter 20, ang mga batay ay muling binuhay. Sabi sa Matthew 10:28, huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan. Ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Revelation 14:11, at ang usok ng hirap nila ay papainan lang magpakailanman. Kaya ayos lang ba na hindi ka ligtas? You must be born again. You must be saved. Dapat mabuhay sila bilang isang ligtas. Ang mga hindi ligtas ay patay kahit na pisikal silang buhay. Ang mga ligtas ang siyang buhay. Kaya nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, ngunit binuhay tayo ng Diyos. At inihintay natin ang kanyang muling pagdating. Roma 8:11. Siya na bumuhay muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na naninirahan sa inyo. Kung ang kanyang espiritu na siyang bumuhay kay Kristo mula sa patay ay nananatili sa inyo, siya rin naman ay magbibigay ng buhay sa inyong mortal na katawan. Hindi lamang ang inyong espiritu maging ang inyong katawan. Kalaunan siya'y magbibigay buhay sa kanila. Ayan po ang katotohanan. Ngayon dako po tayo, tignan natin sa unang Korinto chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, mula verse 51, hanggang verse 53. Unang Korinto chapter 15, verse 51 to 53. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ngayon, hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Tignan niyo po ang mga nangyayari ngayon. Kitang-kita natin ang isang bagay. Ito'y totoo. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na.
Nakikita na natin ito. Ang tanda ng katapusan ng panahon, nariyan na. Lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Ang salot sa ibang translation ay epidemya. Inire-record ito bilang epidemic. Marami na ring lugar ang mayroong tagutom sa buong mundo. Hindi lang natin ito nalalaman. At alam niyo po ba kung ilang tao ang namamatay dahil sa gutom? Ngayon po sa Africa, dahil po sa pulutong ng mga balang, na sa sobrang dami ay nagkaroon ng kadiliman sa kalangitan. Kapag dumaraan sila, walang anumang natitirang pagkain. Nangyari ito sa gitna ng tagutom doon. Lumilipad na sila ngayon patungo sa India, pagkatapos noon sa China naman. Kaya nga may mga tao po, sinasanay na nila ang kanilang mga bibi o yung mga pato dahil ang mga hayop na ito ay kumakain po ng mga balang. Mas malakas pa silang kumain kaysa sa mga manok. Kaya sinasanay na sila upang gawin ang trabahong ito. Sabi naman ng iba, hindi ba mas mabuti na hulihin sila at saka pagkatapos iprito na lang natin yung mga balang na yan? Yung pong ganung uri ng balang ay hindi po pwedeng kainin ng tao. Kaya marahil yung bibi, kakainin nila yung mga balang. Anyway, maging noong unang panahon, gaya ng pagsalot ng Diyos sa Egypt, sa pamamagitan ng salot ng mga balang, ay gayon din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya hindi epektibo ang pandaigdigang pagsasaka. Sa maraming lugar, ang mga inaani ay hindi na ibibenta. Hindi yan lahat na ibibenta at ang ibang tao ay wala nang pakialam kung ang bukid ay para ba sa repolyo o hindi. Kaya ngayon ay mas nakakatakot ang global economic crisis kaysa sa coronavirus. Seryoso po ang nangyayari. Sabi po ni Kissinger, pagkatapos ng pagkalat ng coronavirus ay maitatatag ang isang bagong order. Alam niyo po, sinabi rin po ito ni Bill Gates na kapag nagawa na ang vaccine kontra coronavirus, ilalagay ito sa katawan ng tao at magagamot nito ang mga tao mula sa mga parehong sakit. Mayroon namang ilan na nagsasabi na magpapaturok ang mga tao ng implanted chip. Mayroon pong mga ganitong bali-balita ngayon. Kaya magkakaroon po ng new world order pagkatapos po nitong coronavirus na ito. Dahil pa man, ang malinaw ay ang araw ng pagdating ng Panginoon po ay talaga pong malapit na malapit na. Kaya nga, malapit na, nauunawaan po ba ninyo? At ang paglitaw ng Antichrist, kung gayon, ay malapit na rin po. Kaya nga, ituturok na po ito. Magkakaroon na talaga ng implanted chip. Kapag ganon, malapit na rin po si Antichrist. Kaya sa unang Pedro 4:7, ang wakas ng lahat ng mga bagay malapit na, kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Sa Luke 21, kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ito po ang pasimula ng sakuna. Ang huling kapigatian ay nagsimula na. Subalit ipinapakita sa ating mga Kristyano ng Diyos ang kaunting sulyap ng mga ito upang tayo manatiling gising. Hindi tayo papasok sa kapigatian, sa 7 years tribulation, subalit ipinapakita sa atin ng Diyos ng mas maaga upang tayo ay maging seryoso tungkol sa lahat ng bagay. Unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. May tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang mga namatay ay babangon muna at magiging katawang walang pagkasira. At ang mga naiwang buhay ay aagawing kasama nila sa mga ulap. Kaya tayo po ay mararapture at makakasama natin ang Panginoon at hindi na muli pang magkakalayo. Tayo po ay nabubuhay sa panahon kung saan pwede na nating salubungin ang Panginoon sa papawirin ng buhay. Sinasabi ko po ito sapagkat may tumawag po sa akin. Alam niyo po, 58 years na po ang nakakalipas nung ako po ay maligtas. At ito po talaga ay mahabang panahon na. Hindi ko alam kung gaano kahaba pa ang aking tatahakin, subalit sa palagay ko panahon na upang tumigil. At sa palagay ko ang Panginoon ay darating habang ako po ay buhay. At alam niyo po ba kung ano ang kanyang sinabi? Sabi niya, tama, tayo ay magkakasamang aalis. Tama po.
tayo ay magkakasamang aalis. Kaya wag po tayong mag-alala. Nakakatiyak po tayo at mabubuhay tayo ayon sa salita. Kaya katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, sabi po sa Matthew 24:34, hindi lilipas ang langit ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Tayo po ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sa Filipos 3:21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay muling mabubuhay ng may maluwalhating katawan, gaya ng sa Panginoon at babaguhin upang salubungin ng Panginoon dumarating sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sa Colossians 3, verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kapag ang Panginoon ay dumating sa kanyang kaluwalhatian, sinasabi na tayo rin ay makikibahagi sa kaluwalhatiang iyon. Ang araw na iyon ay nakikita na ng ating mga mata. Ngayon, iyon po ang pinakadakilang pag-asa natin. Sabi ni Pablo sa Filipos 3 verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan upang makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Yan ang sabi ni Pablo. Ang kahulugan ng talatang ito, hindi po ito nangangahulugan na ang katawan ay naghahangad na mabuhay muli. Ang taong mayroong ganitong pag-asa sa araw ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagnanais ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon upang mahayag dito sa mundo. Kaya sa 2 Corinthians 4:10 sabi po na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Ibig sabihin po nito na ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay mahahayag sa atin kapag ang isang taong ligtas ay sumusunod hanggang sa kamatayan para po sa Panginoon. Tayo ay sa Panginoon at siya ay nabubuhay sa akin. Ang ating kaluluwa ay nabuhay muli. Sa araw na dumating ang Panginoon, maging ang ating katawan ay muling mabubuhay at babaguhin. Hindi lang tayo naghihintay dito. Ang buhay ng muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay dapat mahayag sa ating buhay. Kaya sa 2 Timothy chapter 2 verse 11, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Hindi lang sa ako ay namatay, ay nabubuhay na kasama ang Panginoon. Kung hindi sa buong buhay ko, kasama ko ang Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay namamatay araw-araw. Ang mamatay araw-araw ay ang pagsuko sa ating buhay. At ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay mahahayag doon. Ang kapangyarihan ng buhay ng Panginoon ay mahahayag. Kaya, sa pamamagitan ng pagpapaalala na tayo ay nakikibahagi sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay at ng gayong pagdurusa, tayo ay masigit na makikibahagi sa pagdurusa ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay mahahayag lamang sa pamamagitan natin. Hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hanggang sa ako ay mamatay, si Kristo ay mahayag at kikilos sa akin. Kaya huwag nating hayaan na itong katawang may kamatayan ay may kaduwagang sumunod sa mga pagnanasa ng laman. Sa halip, tayo ay magsabi na tayo ay namamatay sa Diyos araw-araw. Kung ibibigay natin ang ating sarili sa Panginoon, ang Panginoon ay mahahayag. Ngayon, ang araw ng Panginoon ay malapit nang dumating. Sa palagay ko, binigyan tayo ng pagkakataon, subalit pinag-iisipan ko talaga ng mabuti kung bakit ito ibinigay sa atin ng may kahirapan. Para bang kailangan nating maunawaan na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na at binibigyan niya tayo ng huling pagkakataon upang mabuhay ng magandang buhay at magawa ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Alam niyo po, noong huling retreat, ako po ay lumabas pagkatapos ng huling sermon at hindi ako nag-isip ng anuman gaya ng inyong nalalaman, ngunit ako po ay nahulog. Bigla akong nahulog patalikod mula po sa taas ng 1 meter and 50 centimeter at nawalan po ako ng malay. Nang oras na iyon, maaari po akong makapunta na sa Panginoon. Subalit bakit hindi pa niya ako kinuha?
Pag natapos ko na po ang gawain, kukunin kita. Maring yun po. Siguro ipinangako niya. Kaya ako po ay nagkaroon muli ng pagkakataon. Muntik na po akong mamatay talaga noong nakaraan. Kaya sa palagay ko, binibigyan niya ako ng isa pang pagkakataon at sinusubukan ko pa talaga ang aking makakaya upang gawin ang aking makakaya sa tunay na huling pagkakataon. Gawin po natin ang ating makakaya upang gawin ang makakaya dito sa huling panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kunin natin ang pagkakataon, marapat na huwag tayong maging tamad, bagkus maging tapat hanggang sa kamatayan. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay kikilos sa atin. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Salamat po Panginoon sa biyaya ng pagliligtas sa amin sa huling panahon. Salamat po sapagkat tinubos ng Panginoon ang aming mga kasalanan magpasawalang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus at binigyan niyo po kami ng walang hanggang buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Salamat at kami po ay naniniwala na ang Panginoon na nagligtas sa amin ay nabubuhay sa amin. Kami ay pinag-isa sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung kami man may mabuhay o mamatay sa natitira naming buhay, nawa ang Panginoon lamang ang mahayag at maluwalhati. Panginoon, kayo na muling binuhay ay naging walang hanggang Panginoon namin sa aming buong buhay. Kaya pakiusap, kayo po ang manguna at gumabay sa amin upang kami ay makatayo ng walang anumang dapat ikahiya sa inyong muling pagbabalik. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng higit na salita, karunungan at pag-asa. Palakasin nawa kami ng inyong karunungan at kapangyarihan at gamitin po ninyo kami sa dakilang gawain kung paano niyo ibig upang kami ay higit na maging mga tapat sa lahat ng mga bagay na inyong ipinagkatiwala sa amin ng walang anumang kahihiyan bilang mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Gamitin niyo po kami alinsunod sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.